Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Sa panimulang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, tinalakay na po natin ang kahalagahan ng pamumuhay sa katawagan ng Ebanghelyo sa bawat isang mananampalataya. Siya ay nanawagan sa kanila ng kababaang loob at ng kanilang matapat na paninindigan sa pananampalataya bilang mga tunay na mga tagapagsunod at iniligtas na ni Kristo. Yaon din ang ibig sabihin ng mamuhay tayo bilang mga citizens of heaven o mamamayan sa langit. Ngayon po ay tatalakay naman natin ang ikalawang bahagi nito at tunghayan natin ang mga mahalagang aral na dapat nating matutunan upang siya ring ilakad natin sa ating mga kasalukuyang pamumuhay bilang mga mananampalataya at totoong mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Number 2, same mind. Paano nga ba tayo bilang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa ating mga kaisipan? Paano nga ba tayo magkaroon ng paninindigan ng may katatagan sa isang espiritu? Iyan po ang naisipakita ni Pablo sa bawat isa sa atin. At sa Philippians 2 verses 1 to 4, Magandang Balita Biblia, 2nd edition. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Sa ibang salita, kinakailangan nating pansinin ang mabuting kapakanan ng iba kaysa ating mga sarili. Iyan po ang ibig din sabihin na tayo ay maninindigan ng may katatagan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kinakailangang tayo ay may iisang damdamin ng pag-ibig sa ating mga kalagitnaan. Na yaong pag-ibig na mayroon ako sa iyo ay ganoon din namang pag-ibig na mayroon ka sa akin. Tayo po ay nagkakaisa at nagkakasundo-sundo. Tayo ay nagkakasundo at nauunawaan natin na tayo ay isang bangka lamang. Tayo ay magkakasama dito. Ngunit ang higit na mahalaga, tayo ay nagkakaisa sa ating mga kaisipan. At sa ulitin po, ang pananalitang kaisipan o mind sa Griegong salita ay ang ideya ng kaugalian sa pag-iisip, pananaw o mindset. Yung kung papaano tayo nag-iisip sa isang sitwasyon. Magkapareho ang ating mga mithiin o adhikain sa buhay. Ito ay isang ideya ng ating disposisyon sa pagpapasya at pagsasaayos ng mga bagay-bagay. Isang pamamaraan ng kaisipan kung ano ang ating mga pinagtutuunan o focus. Yaong kung saan o kanino tayo nakatuon sa ating paglakad ng ating pananampalataya. Inihayag ni Pablo na kinakailangang tayo ay magkaroon ng iisang isipan kung tayo ay matatag na maninindigan sa iisang espiritu. Hindi niya ipinagkakahulugan na tayo ay magkakasundo sa lahat ng mga bagay. Ngunit hindi rin naman niya ibig sabihin
na makatuturan na ipagliban o ipagkibit balikat na lamang natin ang ating mga mahalagang suliranin upang magkasundo lamang. Alinman sa dalawang bagay na yaon ay hindi niya ipinanawagan sa atin, kundi ipinaliliwanag niya ito sa kaniyang mga kasunod na mga talata at ibinigay niya ang dalawang mga indikasyon o palatandaan kung papaanong tayo ay mamuhay na may iisang mga kaisipan. A. Agreed on one central focus. Una sa lahat, kinakailangang ikaw at ako ay magkasundo sa iisang pangunahing pagtutuunan o central focus, na tayo ay mayroong iisang kaisipan na nakatuon sa magkaparehong layunin at sinasabi ni Pablo, ito ay pagtuon natin sa Diyos. Habang tayo ay nakatuon sa Diyos, tayo rin ay nagkakaisa at magkabalikat para sa Ebanghelyo, para sa pananampalataya ng magandang balita. Ang focus natin ay sa Diyos na nangangahulugang tayo ay nakatuon sa ating pananampalataya at ng kaniyang Ebanghelyo. Napakadali at kay bilis lamang po kasi nating mawalan ng focus, lalong-lalo na bilang lupon ng mga mananampalataya o eklesiya. Madali po tayong magambala o maguluhan at ma-out of focus sa ating mga paglakad bilang mga mananampalataya ni Kristong Panginoon na siyang dapat nating higit na pinagtutuunan at upang maihayag ang kaniyang mabuting balita sa ating mga buhay. Kung magkagayon na nga, sa palagay mo ano ang mangyayari sa atin? Hindi ba't ang ibang mga bagay ang siyang ating aatupagin at pinagkakaabalahan? Sa isang iglap ang ating mga pinagtutuunan ng pansin at inilalagay sa ating mga isipan ay yaong mga bagay na hindi ang siyang pangunahin o siyang hindi nakahihigit na makabuluhan. Kapag ang ating focus sa Diyos ay nawala, ang focus natin ay hindi naglalaho kundi ito ay lumilipat lamang. Nag-iiba lamang po ito sa mga pinagtutuunan ng pansin. Nagbabago ng pagtingin o pananaw sa buhay. At ito po ay sumasanga lamang sa pagkakasala, sapagkat kadalasang nakatuon po ito sa pansariling kapakanan, di po ba? Kaysa itanong natin, ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Mas tinatanong natin sa ating sarili, gusto ko ba ito? Kaysa itinatanong nating ako ba ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos? Mas tinatanong natin sa ating sarili, ang sambahan o pananambahan ba ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan? At nagdudulot ba ito sa akin ng pakinabang? Kalaunan ang mga katanungan ay tumutungo sa usaping, nasaktan ako ng taong iyan. Ano ang kailangan kong gawin sa kanya? Ano ang kailangan mong gawin sa kanya? Hindi ko gusto ang kaniyang kaparaanan. Sa halip po na ang eklesiya sana ay para sa ikalulugod at kaluwalhatian ng Diyos, ito po ay nagiging para sa ikalulugod na lamang ng mga kalalakihan at mga kababaihan. At ang tunay na esensya ng iglesia ay unti-unting namamatay kapag tayo ay nawala sa ating mga focus kung bakit nga ba tayo naririto. Nakakalungkot nga po ang tagpong ito. Ngunit totoo po itong nangyayari maging sa ating mga kasalukuyang kapanahunan. Ang eklesiya ay namamatay sa tuwing tayo ay nawawala sa ating mga dapat na pinagtutuunan ng higit na pansin ng maluwalhati ang Diyos at magkabalikat nating isinusulong ng may tapat na pananampalataya ang mabuting balita. Minsan isang palaisipan din po sa akin na ang sandaigdigan ay nakatingin sa ating mga hanay
bilang mananampalataya o eklesiya. Marahil sinasabi niyang, tingnan mo nga naman sila. Di ko na kinakailangang magbuhat pa ng aking mga kamay o kahit hinliliit na daliri. Sila-sila rin naman ang mga mortal na magkaaway. Sila-sila rin ang mga nagbabangayan. Sila-sila rin ang nagsisiraan sa isa't isa. Wala na akong kailangang gawin dahil sila na rin mismo ang nagwawasak sa kanilang mga hanay at mga sarili. Ganyan nga po kung tayo ay mawawalan ng ating focus kung sino tayo bilang templo ng Diyos. Si A.W. Tozer po ay sumulat sa kaniyang aklat na pinamamagatang The Pursuit of God, kung saan ginamit niya ang pagsasalarawan ng pagtutono ng 100 mga piano. Binanggit niyang ang bawat isang mga piano ay tinutono sa iisang tuning fork at hindi sa kanilang mga kapwa piano. Kung kaya't ang kanilang mga tunog ay iisa. Sa tuwing sila ay tinutugtog na magkakasabay, sila ay nakakabuo ng isang musika na kaaya-aya sa pandinig. Ganoon po ni Tozer, inahilintulad tayo bilang mga mananampalataya. Ang sukatan ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi sa pamamagitan lamang ng iisang Diyos na ating pinanampalatayanan. Kung tayo ay nakatune in sa Kaniya, hindi saliwa at hindi nagkokontrahan ang ating mga kaisipan. Dahil kung ang sukatan lamang natin ay sa isa't isa, hindi tayo makakapaglikha ng musikang nakakahalinang pakinggan dahil tayo ay hindi nagkakaisa, nagkokontrahan at hindi magkakatugma sa tono. Kung kaya'y kailangan nga nating itono ang ating mga sarili sa iisang tuning fork, at ito ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Ang pagiging nasa tono ng Diyos ay siya ring pagpupunyagi nating maluwalhati ang kaniyang ngalan at mamuhay ayon sa ating pananampalataya sa kaniyang mabuting balita. Hanggat tayo ay nananatiling nakatuon sa Diyos, tayo ay nasa tonong mga piano at tayo'y nakapagbibigay ng magandang tunog ng musikang may pagkakaisa. Iyan po ang isa sa mga kaparaanan upang maging iisa ang ating mga isipan, na tayo ay nagkakasundo sa iisa at pangunahing pinagtutuunan o central focus, at yaon ay tayo ay nakatono sa Panginoong Diyos. B. Our lives must be characterized by humility. Nagpatuloy si Pablo sa kaniyang paghahayag at ipinaliwanag niyang may ikalawang katangian upang sila ay magkaroon ng iisang kaisipan. Ipinangaral niyang kinakailangang ang mga buhay natin ay may katangian ng kababaang loob. Ikaw at ako ay hindi magkakaroon ng iisang kaisipan, hindi natin makakamtan ang pagkakasundo sa isang focus hanggat di natin naunawaan kahit sa bahagi man ito kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaisa, kung ano ang ibig sabihin ng kababaang loob. Ang paghahayag patungkol sa kababaang loob ay marahil siyang pinakamahirap na isakatuparan sa ating mga pamumuhay. Sabi nga po nila, humility is a strange thing. Once you think you've got it, you've lost it. At sa mga nakakatanda sa atin na mahilig sa mga country music, siguro narinig na rin po natin ang kantang isinulat ng isang American country singer-songwriter na si Mac Davis
noong 1974 na may lirikong, "Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror 'cause I get better looking each day." Minsan pakiramdam po natin tayo ay ganoon. Mahirap nga po ang mag-preach at masalimuot pong unawain ang kababaang loob dahil kapag inisip nating nakuha na natin ang ibig sabihin nito, tayo din ay lalong nalilihis sa ibang direksyon nito. Ganoon pa man, ang kababaang loob ay isang mabisang kagalingan o virtue. Isa sa mga mabisang kagalingan sa kaisipan ni Pablo. Sa katunayan, kalimitang napakahirap isakatuparan ang mga Christian virtues kung walang humility o kababaang loob. Kadalasan sa ating katawagan bilang mga alagad ni Jesus ay napakahirap tuparin, lalo na kung inilalagay natin sa unahan ay ang ating mga sarili at ang ibang mga tao ay siyang ating hinuhuli. Ngunit mahirap man itong isakatuparan sa ating mga pamumuhay, kailangan pa rin nating lakaran ang kababaang loob dahil ito ay mahalagang sangkap sa pagkakaroon ng iisang kaisipan. Sinasabi ni Pablo na ang kababaang loob ay siyang kabaliktaran ng hidwaan at pagiging palalo. Ang humility ay kabaliktaran ng self-centeredness. Ang kababaang loob ay kabaliktaran ng pagbubuhat ng sariling bangko o pagtaas sa sarili habang inaapakan ng ibang tao. Ang kababaang loob ay kabaliktaran din ng pagiging mapapel, sip-sip o servility. Ang pagiging sip-sip o epal ay nagpapakita ng kababaang loob, ngunit sa kabila naman nito, nagnanais ding kumuha ng atensyon para sa sarili. Wala po sa mga katangiang iyan ay tumutukoy sa kababaang loob o humility. Sa kabilang banda po, ang kababaang loob din ay hindi yaong kaisipan na ang ibang tao ay mas higit na mahalaga kaysa iyo. Ang kababaang loob po ay hindi yaong kaisipan na ang ibang tao ay mas mataas, matatalino, magagaling o nakahihigit sa iyo. Hindi po ba na kapag sinabi mong ikaw ay humble, mababa kaysa iba, ikaw ay nagiging hambog o mayabang na din dahil ipinangangalandakan mong ikaw ay may kababaang loob? Tayo pong lahat ay pantay-pantay dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Ang Diyos, bagamat ibinaba niya ang kaniyang sarili at siya'y naging isang tao katulad natin, ngunit hindi niya inisip na tayo ay nakahihigit sa kaniya o kapantay niya, di po ba? Ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya ay naging Aba, hindi niya itinuring ang kaniyang sarili na mas mababa kaysa atin bilang kaniyang mga nilalang. Ang kababaang loob po sa banal na salita ng Diyos ay pagkakaroon ng pagmamalasakit para sa kapakanan ng iba. Sa banal na salita ng Diyos, ang kababaang loob ay ang pagtrato sa ibang tao na sila ay mahalaga, kung saan dapat silang mauna sa kanilang mga pangangailangan bago ang sarili, sapagkat ganoon din naman ang isinakatuparan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Inilagay ni Kristo ang ating mga pangangailangan una kaysa kaniyang sarili. Kapag tayo ay may kababaang loob, inuuna natin ang kapakanan ng iba kaysa ating sarili. Sa ganoong kaisipan na tayo po ay higit na mahalaga. Sa ibang pananalita po, ang kababaang loob ay mayroon tayong tamang pang-uunawa kung anong katayuan at kalagayan natin kay Kristo. Ang kababaang loob ay higit tayong umaasa at nagtitiwala sa ating dakilang may likha.
Ang kababaang loob po ay pang-uunawa natin na ang ating focus ay hindi nakatuon sa ating mga sarili, kundi sa Diyos lamang. Hindi tayo nasa sentro ng pansin ng ating kalawakan. Kahit ang bawat sulok ng ating katauhan ay naghuhumiyaw na tayo nga. Kaya nga kung mayroong nakapanakit sa atin, hindi po tayo kagyat na sumusugod sa kanila upang sabihin, "Ang kapal naman ng mukha mong saktan ako." Sapagkat ang kababaang loob ay hindi pag-angat ng ating mga sarili sa iba, hindi pagmamalaki sa ating mga nagawa at naabot sa estado ng ating mga pamumuhay. Nauunawaan po natin ang ating mga kalagayan kay Kristo, na siya ang sentro ng sangkalawakan at hindi tayo. Kapag katama ang ating mga kaisipan at pag-uunawa sa Diyos, simula din ito upang nauunawa natin sa tamang aspeto nito ang ating mga kalagayan bilang tao at nilikha. Hindi po kanya-kanya, kundi nagdadamayan, nagtutulungan at tunay na nagkakaisa. Iyan po ang nagtutulak sa atin upang masigit nating pagkaisipin ang kapakanan ng iba kaysa ating mga sarili. At kapag tayo ay nasa proseso ng tamang pag-uunawa sa Diyos at alam natin ang ating kalagayan kay Jesus na inuuna natin ang kapakanan ng ating mga kapatid at kapwa-tao, iyan po ang tunay na palatandaan ng kababaang loob sa ating mga buhay. Ngunit ang kababaang loob ay kadalasang di pansin ng taong mayroon o angkin nito. Bibihira tayong makakita ng tao na totoong mababa ang kaniyang loob, na pinangangalandakang siya'y humble. Dahil kadalasan ang ibang tao rin ang higit na makakapuna o may karapatang magsabi nito sa atin. Kaya nga ang isang tao na may tunay na kababaang loob ay kinagagawian ding inuuna ang kapakanan ng iba kaysa kaniyang sarili. Ganoon ang kalakaran at tanda ng kababaang loob o humility. Sa Philippians chapter 2 verse 5, Magandang Balita Biblia 2nd edition, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ang kabuuan ng Philippians 2 ay mahalaga sa ating mga pang-uunawa kung sino si Jesus sa buhay natin. Ito ay ang paghayag ng karakter ng Diyos at ng kaniyang kalooban na tugunin ang pangangailangan natin bilang kaniyang mga nilalang. Ito ay isang nakakamanghang teolohiya, ngunit huwag tayong maligaw sa ating pang-uunawa na ito ay kaisipan ni Kristo. Ito ay karakter ng Diyos na inuuna niya ang mga pangangailangan nating mga tao at handa siyang tugunin ito sa ating mga kalagitnaan. Kaya po kagaya din naman niya, itatakpo natin sa ating mga isipan ang unahin ang kapakanan ng iba kaysa ating mga sarili. Magkaisa po tayo sa panalangin. O aming makapangyarihan at dakilang Diyos, sa mulit-muli po isang pasasalamat ng lubos sa inyong kabutihang loob sa amin, na sa araw na ito ay patuloy naming natutunan ang kahalagahan at gabay ng inyong mga salita sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Na bilang mananampalataya po, kinakailangan kami na magkaroon ng iisang kaisipan. Kailangan na nagkakaisa kami sa aming paglakad sa inyong kaliwanagan. Bagamat
masalimuot at mahirap pong isakatuparan ang pagiging mababa ang kalooban, ay kinakailangan po namin itong gawin at tuparin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami nga po ay nagkakaisa sa pagtuon at pagsakatuparan ng inyong mga layunin sa aming mga buhay. Kinakailangan po kaming magkaisa sa iisang focus na ito. Ituon ang aming sarili sa inyo at hindi sa ibang mga tao. Dahil kapag ginawa namin iyon, kami ay may mga kakulangan din. Kami ay magpipintasan lamang. Kami ay magkakaroon lamang ng mga hidwaan. Ngunit kapag kami ay nakafocus sa inyo bilang tunay na makapangyarihang Diyos at banal na Diyos, kami po ay lalakad ng may pagpupunyagi sa aming pananampalataya sa inyo. Kaya po maraming salamat. Hinihiling po namin ang patuloy na gabay at pagpuspos ng banal na Espiritu sa aming mga kalagitnaan upang mapagtagumpayan po namin ang bawat hamon sa buhay na ito, lalong-lalo na sa aming kapanahunang kasalukuyan. Siya nawang kami ay patuloy na nagpupunyagi, matagumpay kahalintulad ninyo noong kayo ay nagtagumpay laban sa kasalanan at ng kamatayan na idinulot nito sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyong dakilang habag at pag-ibig sa bawat isa sa amin, na kung saan binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa bukas na darating. Kinakailangan po namin na ang aming paglakad sa inyo bilang inyong mga lingkod, bilang inyong mga alagad o tagapagsunod, lalong-lalo na sa inyong mga gawain, ay makita sa aming pamumuhay ang ebanghelyo o mabuting balita na nais ninyong ihayag ng bawat isa sa amin sa aming kapwa-tao. Kinakailangan naming unahin ang kapakanan ng iba bago ang aming mga sarili. Kagaya din po ng inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa bawat yugto at panahon ng aming mga buhay, ikaw po ay tunay na matapat at mabuti sa lahat ng sangkatauhan. Kaya maraming salamat po o Diyos, at binabalik namin ang lahat ng ito. Patuloy kaming sumasampalataya at patuloy kaming lalakad bilang inyong mga tunay na mga alagad hanggang sa dulo man ng aming mga buhay at hanggang sa inyong pagdating na muli. Ano man ang sitwasyon ng aming panahon, hindi kami mawawalan ng lakas ng loob, bagkus kami po ay magpapatuloy sa bawat hamon ng buhay, dahil alam po namin kasama namin kayo at kayo po ay pinagwagyan na ang lahat ng mga bagay na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po mga minamahal na mga kapatid, siya nawang huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad lamang na may taas, sa halip bilang tanda ng inyong pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway sumainyong lahat ang kapayapaan at pag-ibig ng may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo.
Ang biyaya naway sumainyong lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.